Isang labanan noong June 7 ng C-130 Globemaster III ng US Air Force mula sa Niamey. Ang Air Force Base 101 ay nagmamarka ng pagsisimula ng isang serye ng malawak na rotation ng sasakyang panghimpapawid upang iuwi ang mga tauhan at kagamitan alinsunod sa kasunduan noong ika-19 ng Mayo ngayong taon. Pahayag ni Colonel Mamani Sanikiao. Pagkatapos ng France, ang militar ng US ay itinulak palabas ng African nation. Sinimulan ng US ang pag-alis ng tropa mula sa bansa na nasa mabagyong lugar ng Sahel. Ang mga tropang Russia na ngayon ang gumagamit ng US Air Base sa Niamey, batay sa mga reports. Halos 300 sa 1,000 sundalong Amerikano ang huminto sa Niger. Natalo nga ba si Biden sa geopolitical game kay Putin sa Sahel region? Ang June 7 ay minarkahan bilang ang simula ng pag-alis ng tropang Amerikano mula sa West Africa ng Niger. Kasama sa unang batch ng paglabas ang humigit kumulang 269 na sundalo ng US at kagamitang militar. Ang militar ng US ay nagpapatakbo ng 2 base sa Niger na may presensya ng 946 na tropa. Ang United States C-17 cargo plane ay pinaandar mula sa US Air Base 101 sa Niamey para sa withdrawal. Ang mga biswal ay nagpakita ng mga sasakyang militar at tropa na naghahanda para sumakay sa sasakyang panghimpapawid. Idinaos din ang isang maliit na seremonya na minarkahan ang pag-alis ng mga tropang US mula sa Niger. Hinila ng US ang mga sundalo matapos lagdaan ng isang kasunduan sa rehimeng militar ng Niger noong Mayo. Parehong nakatuon ang mga opisyal ng US at Nigerian sa pagkumpleto ng isang ligtas, maayos at responsabling pag-alis sa September 15 ngayong taon. Binibigyang diin nila ang kanilang pangako sa proteksyon at seguridad ng mga puwersang Amerikano sa panahon ng prosesong ito, sabi ng dokumento. Kinikilala ng kagawaran ng depensa ng US at ng Ministry ng Pambansang Depensa ng Nigerian ang magkasanib na sakripisyong ginawa ng mga puwersa ng 2 bansa sa paglaban sa terorismo. Pinupuri nila ang mga pagsisikap ng bawat isa sa pagpapalakas ng Nigerian Armed Forces at ipahayag ang isang ibinahaging pangako sa patuloy na kooperasyon sa mga lugar na may interes sa isa't isa. Ang pag-alis na ito ng mga puwersa ng US ay hindi magkakaroon ng epekto sa patuloy na relasyon sa pag-unlad sa pagitan ng Estados Unidos at Niger. Ang 2 bansa ay nananatiling nakatuon sa patuloy na diplomatikong dialogo upang hubugin ang kinabukasan ng kanilang bilateral na relasyon. Nag-ooperate ang US sa Niger upang itarget ang Islamic State at mga sangay ng Al-Qaeda sa rehiyon ng Sahel. Noong Marso, binasura ng Niger ang pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa US dahil sa pagkabigo sa pakikitungo sa mga jihadist. Ayon kay Colonel Mamane, ang representative ng 2 partido ay nag-undertook ng kawalan ng pagsisikap na tiyakin ang tagumpay ng pag-withdraw na ito na nakatakdang makumpleto sa ika-15 ng Setyembre. Binibigyang diin nila ang kanilang pangako sa proteksyon at seguridad ng mga puwersa ng US sa panahon ng pag-alis na ito. Sa wakas, inuulit ng 2 partido na ang pag-alis ng mga puwersang Amerikano ay walang epekto sa kasalukuyang relasyon sa pagitan ng Republika ng Niger at US. Ang Niger ay nanatiling pangunahing kasosyo sa seguridad ng US at ex-colonial power ng France hanggang Hulyo ng 2023. Noong Hulyo, nagkaroon ng kudeta ng militar na humantong sa pagpapatalsik sa makakanlurang punong ministro na si Mohamed Bazoum. Inalis ng France ang military contingent nito mula sa kanlurang African nation noong 2023. Ang US withdrawal ay isa nga bang sagisag ng pagkapanalo ni Putin? Pinalalim ng Niger junta ang ugnayan sa Russia habang pinipigilan ang kanluran. Noong Abril, nagpadala ang Russia ng mga kagamitang pangmilitar, air defense system at 100 instructor sa Niger. Iniulat ng Reuters noong Mayo na ang mga sundalong Ruso ay lumipat sa US Air Base 101.
Sinabi ng opisyal ng depensa ng US na gumagamit ng hiwalay na hangar ang puwersa ng Russia sa Airbase 101, ayon sa Reuters. Magkwentuhan naman tayo. Red Bull gives you wing. Ang Red Bull ay isa sa mga pinakakilalang brand sa mundo. Ito ay naidistribute sa mahigit sa 170 bansa at humigit kumulang na 7.9 billion na lata ang nabibenta taon-taon. Ito'y higit pa sa isang lata para sa bawat tao sa mundo. Ang concoction na puno ng caffeine ay minamahal ng mga antuking office workers at mga estudyanteng nag-aaral para sa exam. Pero alam mo ba na ito ay orihinal na tinarget sa working class ng Thailand at ito'y imbento ng isang tao na dating isang mahirap na duck farmer? Nang una itong ilabas sa merkado, wala itong katulad. Ang energy drink market ay di pa nag-i-exist at karamihan ay kumbinsido na ang Red Bull ay hindi magiging successful. Ngunit ang mga founder nito ay may ibang ideya. Sila'y may pananalig sa kanilang innovative na konsepto at sa pamamagitan ng kanilang kutob, sila'y nagpabago ng isang niche market patungo sa $1 bilyong na global industry. Handa ka na bang alamin ang unique history ng Red Bull at matuto ng ilang interesanteng business lessons sa video na ito? Kung oo, magpatuloy lang sa panonood. Ang taong ito'y magiging kilala bilang ikatlong pinakamayamang tao sa Thailand, ngunit hindi mo ito matatantya sa kanyang pinagmulan. Sa buong buhay ni Chalyo, siya'y medyo reclusive at bihira magbigay ng panayam. Sa katunayan, siya ay sobrang reclusive na hindi pa kumpirmado ang kanyang eksaktong petsa ng kapanganakan. Ang alam lang tungkol sa kanya ay ipinanganak siya sa hilagang probinsya ng Thailand na Pachit. Ang kanyang mga magulang ay mahihirap na immigrants na Chinese na nag-alaga ng pato at nagbenta ng prutas para kumita. Dahil sa kanyang mahirap na pinagmulan, hindi masyadong formal ang edukasyon ni Chalyo. Mula nang siya'y bata pa, tumutulong na siya sa kanyang mga magulang sa farm. Ngunit ang kita ay maliit at sa huli, nagpasya siya na mayroon siyang ibang gusto. Umaasang magkaroon ng mas magandang buhay para sa sarili. Lumipat si Chalyo sa Bangkok, ang kapital ng Thailand. Malaki ang naging pagbabago, ngunit habang ang pagtira sa syudad ay exciting, hindi naman naging mas madali para sa kanya ang buhay. Ang kanyang pangunahing trabaho ay ang pag-aalaga ng pato at pagbebenta ng prutas, at dahil sa kawalan ng edukasyon, siya'y napilitang magtrabaho ng iba't ibang odd jobs para kumita ng pera. Matapos magtrabaho bilang isang bus driver at pharmaceutical salesman, naisip niya na panahon na para simulan ang kanyang sariling kumpanya. Tinawag niya itong TC Pharmaceutical Industries at ito'y gumagawa at nag-i-import ng mga antibiotics at cosmetics. Hindi alam ng kahit sino na isang araw, isa sa mga inumin ng kumpanya sa hinaharap ay magpapabago sa buong buhay ni Chalyo. Ang pharmaceutical company ni Chalyo ay tumatakbo ng mabuti at ang bagong source ng kita ay nagbibigay sa kanya ng opportunity na maging mas creative. Sa panahong iyon, ang energy drinks ay isang bagay na iniinom ng mga tao out of necessity kaysa sa kasiyahan. Karamihan ay hindi masarap at mayroon silang clear medicinal flavor. Kahit ang market leader Lipovatin ay nakaharap sa parehong problema. Siya ay nakakita ng magandang business opportunity kaya nagpasya si Chalyo na gawin ang isang bagay tungkol dito. Sinimulan niya ang paghahalo ng mga bagay at isang araw noong 1976, nagawa niya ang isang kakaibang concoction na sirope, ang krating daeng. Ang krating daeng ay salitang Thai para sa Red Gore o Red Bull, kaya siguro alam mo na kung saan patungo ang kwentong ito. Sa panahong iyon, wala pang ideya si Chalyo kung gaano lalago at lalaki ang inuming nagawa niya. At ganun din namang maraming eksperto ang hindi rin ito alam. Makikita mo, hindi masyadong successful ang inumin ni Chalyo sa una. Ito ay orihinal na ibinibenta lamang sa mga pharmacies at sa halip na mag-focus sa mga elite ng Bangkok. Ang inumin ay ipinromote bilang isang refreshment para sa mga rural Thai laborers na kailangan ng kaunting pick-me-up. Ngunit habang naging industrialized ang ekonomiya ng Thai, unti-unti nang dumami ang popularidad ng krating daeng. Dumami at dumami ang mga tao na nakakita na may mas malaki silang paraan para kumita ng pera
kaysa sa pagsasaka at patuloy na tumataas ang bilang ng mga truck at taxi drivers at mga manggagawa sa factory at construction. Palaging ibinabalik ni Chalio ang kanyang inumin bilang isang stimulant na nag-e-enhance ng bilis, tibay at konsentrasyon at iyon ang eksaktong kailangan ng mga napapagod na mga manggagawa at mga trucker na may mahabang biyahe. Minahal ng working class ang inumin at sa loob ng ilang taon ang Krating Daing ang naging top-selling energy drink sa bansa. Ayon sa pangalawang pinakamatandang anak ni Chalio na si Saravut, angat ang Krating Daing na kakaiba sa mga competitors nito sa pamamagitan ng pag-target sa mga blue-collar workers sa labas ng Bangkok. Ang aking ama ay nagbigay diin sa pagtatayo ng brand, isang strategy sa marketing na hindi pa malawak na ginagamit noong mga panahong iyon. Una niyang tinungo ang provincial market at nagpatibay ng posisyon sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng mga sample sa mga truck driver. Ang imahe ng Krating Daing bilang inumin ng working class ay lalo pang pinatibay ng sponsorship ng mga laban sa Thai boxing. Sa pagpapakita ng logo na may dalawang pulang baka sa mga event na ito, layunin ni Chalio na lumikha ng isang pangmatagalang connection sa pagitan ng kanyang inumin at ng minamahal na sport ng Thailand. At syempre, ang logo mismo ay maingat na pinag-isipan. Ang dalawang nagsusugurang baka ay kumakatawan sa lakas, ang pulang kulay ay sumisimbolo sa pagiging matyaga, at ang backdrop ng araw ay kumakatawan sa enerhiya. Ngunit sapat na nga kaya ang isang astig na logo at mataas na profile ng mga sponsorship. Ang Krating Daing ay isang tagumpay at noong 1980s, sinimulan ni Chalio ang pagbebenta ng kanyang minamahal na inumin sa international, una sa Singapore at saka sa Hong Kong. Ngunit sa hinaharap ang expansion ay magiging mas malayo kaysa sa kanyang pangarap. Noong mga panahon ng business trip sa Thailand noong 1982, isang Austrian salesman na si Dietrich Matthias Kitz ay nakakuha ng isang energy drink. Ito ay tinatawag na Krating Daing. Si Dietrich ay namangha sa mga jet lag eliminating properties ng inumin at siya'y agad na nahook. Si Dietrich ay ipinanganak noong May 20, 1944 sa maliit na Austrian village na Sancte Marin. Noong unang beses na natikman niya ang Krating Daing, mayroon na siyang matagumpay na karera bilang isang sales at marketing executive. Siya ay pangunahing nagtrabaho para sa mga kumpanya ng shampoo at toothpaste, hindi para sa mga tagagawa ng energy drink. Madalas na naglalakbay si Dietrich para sa kanyang trabaho, ngunit unti-unti siyang nagsasawa. Nagustuhan niya ang kanyang biyahe sa Thailand at ang magical na epekto ng Krating Daing laban sa jet lag, ngunit hindi hanggang sa kanyang bisita sa Hong Kong na nag-umpisa ang tunay na aksyon. Sa kanyang pananatili sa Hong Kong, nabasa ni Dietrich ang isang balita na nagsasabing ang Lipovatin ay ang pinakamalaking taxpayer sa Japan. Ang marketing genius na si Dietrich ay agad na nakita ito bilang isang business opportunity na hindi niya maaaring palampasin. Ang pagkakarinig kung gaano katagumpay ang mga energy drink sa Asia ay isang turning point para sa kanya. Wala pang ganito sa West at maaari niyang makita ang malaking tagumpay na makukuha niya sa global na paggawa ng inuming ito. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad siyang nag-resign sa kanyang trabaho at hinanap si Chaleo. Sa una, nag-atubili si Chaleo ngunit agad siyang napakumbinsi ni Dietrich. Sila ay nag-invest ng tig $500,000 at noong 1984, itinatag ang Red Bull. Madalas na nakakaranas ng resistance ang innovation at hindi iba ang sitwasyon ngayon. Nang pinaghahandaan nila ang paglulunsad ng Red Bull, hindi mabuti ang pagtanggap sa plano ng dalawa. Sinabi ng mga trial groups na kadiri ang lasa ng inumin at nag-iiwan ito ng malagkit na pakiramdam sa bibig at ang resulta ng market research ay hindi rin nakakapag-encourage. Sabi nila, mabibigo ang Red Bull. Masyadong hindi malusog ang inumin at pareho ng logo at ng pangalan ng brand ay hindi sapat na kaakit-akit. Ang rekomendasyon, itigil ang misyon. Habang ang chorus ng critical voices na ito ay sapat upang makapagpatigil sa marami, nagpasya si Dietrich na sundin ang kanyang instinct. Naniniwala siya na mayroon siyang hawak sa kanyang kamay na something good at patuloy siyang nag-focus sa pag-pursue ng kanyang vision.
Ngunit marami pa ring dapat gawin bago ipakilala ang Red Bull sa Austrian market. Ang susunod na 3 taon ay ginugol sa pag-aakma ng inumin para sa Western palate at pagpapabuti ng marketing strategy ng brand. Gusto ni Dietrich na i-carbonate ang inumin at gawin itong mas espesyal. Pinalitan din niya ang packaging na bote ng isang slim na silver can. Matapos ang ilang taon ng pagbabago sa recipe, sa wakas ay nilabas ang Red Bull noong 1987 at noong 1988, nagbenta na sila ng 1.2 milyong kahon. Ang inumin ay malawakang tinanggap bilang unang energy drink na nagustuhan ng mga consumer mula sa East hanggang sa West. Ang mga nagbibigay enerhiya na katangian ng inumin ay nagustuhan ng mga antuking office workers at mga estudyanteng nag-aaral para sa exam, at ang tagumpay ng Red Bull ay nagpabago sa buhay ni Chaleo at Dietrich na maging multi-billionaires. Ito'y nagpapakita lamang na madalas na magandang ideya ang pagsunod sa iyong guts feeling. Kahit gaano kaimportante ang data, mga katotohanan at mga preliminary studies, kung may ibubulong ang iyong guts, magandang magbigay ng pansin. Sa huli, ang mga consumer rin ay nakikinig sa kanilang mga guts feeling kapag gumagawa ng mga desisyon sa pagbili. Ngayon ang tanong ay kung paano nagawang mapabuti ng dalawa ang appeal ng kanilang inumin ng ganito kagrabe. Marami sa tagumpay ng Red Bull ang maaaring matrace sa kanilang innovative na marketing strategy. Naintindihan nila na isang bagong uri ng produkto ang nangangailangan ng ganap na bago rin na approach sa marketing at advertising. Iyon ang panahon na nagpasya si Dietrich na sundin ang isa sa mga estratehiya ni Chaleo, ang paghahalo ng kanyang negosyo sa kanyang hilig. Nagustuhan ni Dietrich ang extreme sports at noong panahon na iyon kakaunti lamang ang malalaking corporate sponsors na nagtutuon sa mga event na iyon. Magiging mabuting ideya ang maging pangunahing promoter. Mula noon ang sports ang naging bagong focus ng Red Bull. Mayroong ilang dahilan para rito, ginawa nito na tumayo ang brand at ibig sabihin din nito na hindi na nila kailangang mag-invest ng libu-libong dolyar sa pakikipagkumpetensya para sa advertising time sa panahon ng mainstream events. Ngunit higit sa lahat, sa pagyakap sa adrenaline sports, ipinahiwatig nila na ang Red Bull ay higit pa sa isang energy drink. Ito ay isang lifestyle at cool na iyon. Mula noon, ang dalawang nauusong Red Bull ay laging naroroon sa mga extreme sports events at unti-unti. Naging synonymous na ang Red Bull sa mga exciting na salita tulad ng adrenaline, energy at adventure. Mula sa Formula 1, soccer, snowboarding at mountain biking, siguradong makikita mo ang Red Bull doon. Isipin mo lang ang napapansing Stratos jump ni Felix Baumgartner halimbawa o ang kanilang sikat na Red Bull Flugtag competitions. Ang mga competitions ay pinangalan sa German word para sa Flying Day at hinahamon ang mga tao na lumikha ng kanilang sariling human-powered flying machines. Itinataas nito ang kanilang slogan na Red Bull gives you wings sa isang buong bagong kahulugan. Sa pag-host ng mga masasayang event, nakakasalamuhan ng Red Bull ang mga customers sa isang malalim na paraan at sa patuloy na pagtuon sa pagbebenta ng pakiramdam sa halip na produkto lamang, nagpapatibay sila sa mga isipan ng kanilang target group. Sa panahon ng pagkakatatag ng kumpanya, ang mga malikhaing pamamaraan sa marketing ng brand ay ganap na kakaiba, ngunit nagbayad ang kanilang katapangan at ito ang nagbago sa pareho ng mga founder nito na maging multi-billionaires. Nang namatay si Chaleo noong 2012, siya ay ang ikatlong pinakamayamang tao sa Thailand na may yaman na tinatayang 5 bilyon. Sa kabilang banda, si Dietrich ay kasalukuyang pinakamayamang tao sa Austria na may yaman na $13.4 billion. Matapos ang kamatayan ni Chaleo, patuloy na gumagawa ng mabuti ang Red Bull at hindi rin natigil ng demanda noong 2014 ang tagumpay ng brand. Hanggang noon palaging sinasabi ng Red Bull na ang isa sa kanilang mga lata ay naglalaman ng halos parehong kahalagahan ng caffeine tulad ng isang tasa ng kape at sa maraming taon, wala ni isang tao ang nag-imbestiga sa claim na ito. Ngunit nang natuklasan ng isang Amerikanong lalaki na si Benjamin Carruthers na ito ay isang kasinungalingan, hindi siya natuwa.
Natuklasan niya na ang slogan ng Red Bull ay hindi tapat at naramdaman niya na may mga batayan para sa isang demanda. Nagdesisyon ang hurado pabor sa kanya at kinailangan ng Red Bull na magbayad ng kompensasyon sa lahat ng Amerikanong customers na bumili ng inumin mula 2002 hanggang 2014. Dagdag pa, binago rin nila ang kanilang slogan sa pamamagitan ng pagdagdag ng dalawang mata sa salitang wings. Ngayon, ang Red Bull ay ang pinakamabentang energy drink sa mundo. Ang 49% ng kumpanya ay pag-aari pa rin ni Dietrich, samantalang ang ibang 49% ay hinati ng 11 miyembro ng pamilya ni Chaleo. Ang huling 2% ay pag-aari pa rin ng panganay na anak ni Chaleo na si Chalerm. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na gumagawa ng mabuti ang Red Bull ngayon ay dahil alam ng brand kung paano makakita ng isang mananalong kabayo. Sa loob ng mga taon, dinoble nila ang kanilang malalaking marketing techniques at nag-sponsor at lumikha ng maraming interesanting mga events. At hanggang ngayon, patuloy silang nagtatamasa ng mga gantimpala ng kanilang malikhaing isipan. Ito ang kwento ng Red Bull. Habang siya ay malungkot na namatay, nagawa ni Chaleo ang isang bagay na maraming mga entrepreneur ang nangangarap lamang, isang global na brand. Ang reclusive na bilyonaryo ng Thai ay gumawa ng kanyang yaman sa kanyang espesyal na energizing na inumin at hanggang ngayon ang mga tao mula sa buong mundo ay umiinom nito araw-araw. Sa loob ng 4 na dekada, nagtatakda ang Red Bull ng mga milestone sa marketing at branding at ang kumpanya ay naging blueprint para sa mga innovative na startups na nagnanais na makagawa ng malalim na impression. Binago nito ang isang niche market patungo sa $1 bilyong na global industry. At sa proseso, ito ay naging isa sa pinakakilalang brand sa mundo. Anong parte ng kwento ang pinaka-remarkable para sa'yo? At alin sa 4 na business lessons ang sa tingin mo ang nagdulot ng pinakamalaking pagkakaiba sa tagumpay ng Red Bull? Paki-comment sa baba ang inyong sagot. Gusto kong malaman ang iyong opinyon at tulad ng dati, huwag kalimutang bisitahin ang aming channel para sa higit pang mga inspiring business videos. Gusto niyo ba kumita ng extra monthly sa forex trading? Kahit wala kang alam sa pagtitrading at kahit nasa bahay ka lang, basta meron kang internet, cellphone at computer. Goods na yon. Posible ba yon? Oo, posible yon. Kahit ako din dati, wala pang alam sa pagtitrade. Pero nung matuklasan ko ang strategy na ito, kumikita ako na maganda kahit may ginagawa ako o focus ako sa aking pag-YouTube. Ano ba ito? Ito ang tinatawag na copy trading. Ano ba ang copy trading? Sa salita pa lang na copy, mangungopya tayo sa mga magagaling na traders sa Forex. Oo, tama ang narinig mo. Kung sa eskwelahan, bawal ang mangopya, dito sa Forex, pwedeng-pwede. Kung ano ang tinrade ng magaling na trader, yun din ang kokopyahin ng account natin. Paano automatic? Kahit natutulog ka, nagtatravel ka, o nagtatrabaho ka, kung nag-trade ang kinopyan ng forex trader, automatic yun, magti-trade din ang account mo. Kung kumita siya, kikita ka din kahit wala kang alam sa trading at busy ka sa iyong trabaho. Basta magaling ka lang kumopya. So ready ka na malaman kung paano ito ginagawa? Ituturo ko sa inyo step by step.